So mga sanggay, pag-usapan po natin ito ngayong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Dito pag-usapan po natin ngayon itong impeachment complaint laban po kay VP Sara kasi ito po yung last hope ng kanyang mga kalaban para po hindi siya makatakbo sa 2028. No? Mayroon po tayong update tungkol dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, mga sangga, ito kasi yung balita tungkol dyan. Ayon po dito, sa mortal na kalaban nila VP Sara, itong kongresista mula po sa Akbayan, sila daw po ay umaasa na itong impeachment laban kay VP Sara ay masimulan, no, bago ang SONA. So, kumbaga, kailan ba yung SONA? June ba yun? 'Di ba, mga sangkay? Gusto po nila ma-impeach na po si VP Sara. Mga ano pala siguro, mga May, no? Matuloy na po doon sa Senado. Ngayon, ayon po dito mga sangkay sa balitang to, Akbayan Party List Representative Sendanya expressed hope that the impeachment trial in the Senate will begin before President Marcos Jr.'s 5th Senate State of the Nation address, SONA, in July. So, July pala itong SONA, mga sangkay. So, maasa sila na sana hindi na po umabot ng July, ma-impeach na po ang ating Vice Presidente. He added that he is hopeful the House Committee on Justice will conclude the impeachment hearings on the complaints against Vice President Sara Duterte during the break. The session is set to resume on May 4. So yun po yung balik, no? Sa Mayo 4. Sabi po niya dito, we are hopeful na matapos ito within the break para pag-resume natin ang Mayo, maisalang na ito sa plenaryo, makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado. And the soonest time possible, hopefully before SONA, sana masimula na ang impeachment trial. So ito po kasi talaga yung last hope nila na mapabagsak ang ating Vice Presidente, no? Ito po yung last chance na mga kalaban ni Sara Duterte. Ngayon, itong taon na to mga sangkay, crucial po ito kasi matira-matibay ito. Kapag hindi nila napabagsak si VP Sara, malamang malaki ang chance na manalo sa 2028. At kapag nanalo yun mga sangkay, baka ang mangyari, balikan po itong mga kongresista na nagbuhos ng kung ano-anong mga issues kay Sara Duterte. The Justice Panel has ordered the issuance of subpoenas for documents and witnesses for each April 14 hearing. The panel is currently determining whether there is probable cause in the impeachment complaints filed against Duterte. Ang problema pa naman dito mga sanggay kasi napupulaan na sinasabi nagkakaroon daw po ng mini trial which is wala naman talagang mini trial. Kumbaga yun po ay part ng proceedings ng House. No, pero ang inisip ko lang, bakit kaya hindi na lang nila inakyat diretso na sa Senado? Nang sa ganun maumpisahan na po itong impeachment hearing. No, impeachment trial pala no sa Senate para magkaalaman na po talaga kung ano talaga ang totoo. He said he is preparing for the April 14 hearing. Mukhang itong 14 hearing na ito, magkakalabasan po doon ng mga ebidensya. Ayan po, where the evidence against Duterte is expected to be presented. So
So, bukay-kayan po yan ng ebidensya at hindi ko alam kung dadalo po dito si Madriaga kasi ito po yung isa sa mga pambato talaga nila. Si Madriaga. Kung anong sasabihin ni Madriaga, magiging bala nila yon. Sabi niya mga sangkay, marami daw po ang nagsasabi na ito talaga yung exciting part. Pero naisip natin, parang the exciting part long delayed, 'di ba? Ang tagal na hinihintay ng ating mga kababayan na makalabas o magkalabasan na ng ebidensya. So ito mga sangkay, sa April 14, magkakalabasan po ng kung anumang mga ebidensya ang meron dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero sa House pa po ito eh. Doon kasi yung hearing niyan, mga sangkay. Kaya nga sabi po nila, bakit nagkakaroon ng mini trial? Yun po yung ng kampo ni VP Sara. Kaya nag-file po sila sa Supreme Court. Ang sa ganun, kagaya ng nangyari nung naunang impeachment, maibasura din po itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero marami din po ang nagsasabi na ang dahilan daw po kung bakit nila ginagawa yun dahil sa takot nila ng paglabas ni Madriaga. Kasi sabi, ayon po sa di umano'y bulong-bulungan, mga sangkay, may baon daw po itong si Madriaga na matinding pasabog. So kung ano yun, yan po yung ating aabangan, mga sangkay. Sabi niya dito, so this is the opportunity para ilabas ang mga ebidensya ng mga complainants na ating nakalap nitong nakaraang taon. Tapos pagtitibayin pa ng mga makukuha pa nating mga pieces of evidence dahil dito sa initial nating mga subpina. So itong second hearing, ito talaga yung matagal nang hinihintay ng ating mga kababayan. Ano ba talaga yung totoo at ano yung patunay na totoo? Yun talaga yun, mga sangkay. Hindi po pwede kasing sabihin na lang na may kasalanan si Sara Duterte, nagnakaw siya ng pera. So, kailangan po provided po yan ng ebidensya eh. Dahil madali pong magsabi, madali pong magturo. Pero ang tanong, may ebidensya ba? 'Di ba, mga sangkay? The Solon admitted that he is looking forward to the testimony of Ramil Madriaga, who claimed that he was a former bagman of the Vice President. O ayan, mga sangkay. Yan daw pong inaabangan. Inaabangan din po ng lahat yan itong si Ramil Madriaga eh. Kasi sabi, maraming alam. Sabi ko nga, kapag totoo na mayroong kinalaman si VP Sara, malalaman natin yan sa testimony po ni Ramil Madriaga at sa iba pang mga ebidensya na ilalabas. We're looking forward to the testimony ni Madriaga kasi ito talaga yung mag-establish ng link ng Vice President dito sa nangyari na scam pagdating sa usaping confidential funds. Pero also, at the same time, we hope to establish through the evidence that will be gathered yung pattern that will eventually lead to yung usapin ng ill-gotten wealth na lalabas ito pag lumabas na yung kanyang SALN. At yung other relevant documents. Patungkol na po ito sa kayamanan nila VP Sara. Pinag-uusapan. Well, tingnan natin mga sangkay. Pero ano po ang inyong opinion tungkol dito? Sa tingin nyo ba, aakyat itong impeachment complaint laban kay VP Sara papunta sa Senado? Comment down below ano po ang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.